Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre, magbibigay tayo ng pinakamaiinit na update po ngayon sa social media. One day pa lang daw po, 85M na agad o 85 million na nga po raw ang naibentang ticket sa loob lang po ng isang araw. Medyo talagang magugulat ka. Paano po naman po kayo hindi magugulat o ibig kong sabihin paano naman po kasi hindi magiging 85 million 1,000 cinema po ang ipinalabas sa buong Pilipinas. Grabe, talagang binigyan po ng ito yung pinapaliwanag ko po, mga kaldab, simula't simula pa lang o umpisa pa lang po ng mga update natin bago magsimula ang pelikula ng Hilola Bagin, na susuportahan po ito lahat-lahat po ng mga producer, artista, direktor at lahat ng mga kumpanya. Di po ba tama naman po si Mr. Destiny? Kasi nga po, bagsak ang pelikulang Pilipino. Kailangan itong umahon, kailangan din itong makarecover. Dahil hindi naman dingid sa inyong kaalaman na marami nga pong producer ang nalugi. Yung iba po walang alam, yung iba nagre-react, hindi kumita nga eh. Ultimo nga po, sabi ko sa inyo kay Vice Ganda, tapos kay Ivana Alawi, yung pasyo partner in crime, hindi nga po kumita eh. Tapos hindi nga po gumawa ng pelikula si Coco Martin. Doon pa lang malalaman nyo, samantalang yung Dreamscape at Star Cinema, hindi po ba joint force yan? Kasi alam po ng Star Cinema na hindi nga po nag-boom yung partner in crime, hindi na po nila o wala na po silang follow up. Kasi alam po nila nagagastos ka lang, hindi mo maibabalik yung inabono mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, di po ba maraming mga producer ang nalugi. Pati po yung Summer Fest, kung matatandaan nyo, may pelikula po si Catherine at si Daniel Padilla rin na hindi nag-click. Dahil nga po yung pandemic, ibig sabihin, hindi pa masyado nakaka-recover yung ilang mga kababayan natin o mga ibig kong sabihin, mga kaaldab, yung mga taong malaki ang nawala sa kanila ng mga panahong pandemic. Kahit sa akin din po eh. Sinasabi ko lang po ito para klaro. Ngayon alam mo na po ninyo yung buong istorya at buong kwento. Kaya nga po, mga kaaldab, yung iba nagsasabi, tama naman po yung mga komento ni Mr. Destiny. Okay naman yung mga sinasabi niya, hindi lang daw talaga nila matanggap. Una sa lahat, yung pagiging bodyguard ni Alden Richards kay Catherine. Alam mo naman po kasi, sabi nga po ng iba, bakit ganun ka nipis ng kortina yung suot ni Catherine? Alam niya naman na premiere night yung pupuntahan nila. Maaksidenteng mapapayuko siya, di po ba? Makikitaan yung pinaka gilid ng niya, hindi niya po ba naisip yun? Kaya sabi ko sa inyo, nagtataka ako, mga kaltab. Imbis na mapupunto yung attention nila doon sa pelikula, sa kanya talaga, hindi po ba? Kaya sabi ko sa inyo, pansin niyo po ba yung mga bagay-bagay na ginagawa ni Catherine para lang po siya mapag-usapan? Lalo na po yung pagpunta niya ng Korea, di po ba? Talagang super sexy pero hindi naman ganun kaliteral. Pero iba na nga po daw talaga ngayon. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kaldab, may mga point na yung mga sinasabi natin tumutugma at umaayon po. Hindi po ba yung sinabi natin parang bodyguard ang kalagayan ni Alden? Marami nag-react, marami nag-komento, pati sa Instagram, sa Twitter, pati sa channel ko. Kaya lang yung iba bash talaga sa Facebook na sa susunod dapat hindi na ganon. Sinasabi ko lang po yung totoo. Pero bago nga po pala natin ituloy itong magandang update na to, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. At ito pa,
Hindi po ba nakisawsaw din ang mami ni Catherine? Kaya po pala pinuntahan niya si Catherine Bernardo sa higaan o yung anak niya para lang po pala ipakita yung 85 million na ibig kong sabihin ganun daw po pala kalaki. Kaya ginising niya pa. Ibig sabihin, hindi pa po talaga sila nakakaranas ng ganyan. Ibig sabihin, yung pelikula po ni Catherine na umabot ng 100M ay hindi po totoo. Kasi never pong nag-react ng ganyan o yung mami ni Catherine for the first time ngayon pa lang. O, kaya nga po yung mga ibang Katnel fans mararamdaman mo na parang may mali. Mararamdaman mo na kumbaga kakaiba daw po ngayon. Ito yung pinapaliwanag ko na dahil lang po talaga yan sa management. Para lalong mag-trending, para lalong mag-hype, para lalong kumbaga kumita yung pelikula. Kaya ang sabi ko sa inyo, pagka nag-guest po si Alden sa Itbulaga, diyan malalaman natin kung ano nga po ba yung mangyayari, kung tatangkilikin nga po ba siya, maraming mga komento, maraming mga kumbaga sasabihin na baka si May absent, baka si May wala, tapos ang gagawin na lang ganito ganyan. Maraming kwento pero tignan na lang po natin. Hindi pa po nag-guess si Alden sa Itbulaga. Pero ramdam mo na yung aura. Ramdam mo na yung mga ibang mga komento. Hindi po ba? Tapos sasabihin nila masyado daw, kumbaga katulad ko sinasabi nila o pinipredict nila na nako si Mr. Destiny wala pa naman kung ano-ano na yung sinasabi, wala pa naman kung ano-ano na yung mga pahayag niya, na halatang halata na bitter siya. Hindi po ba? Ako pa po yung bitter. Pagka tayo nag-predict, bitter po tayo. Pero pag sila, okay lang. Pag sila, normal lang. Pag ako pinunaw natin yung isang bagay na kumbaga pinag-uusapan ng Catherine, ng Katden, pagka may sinabi tayong kumbaga komento lang gaya nga po ng pagpasok ng nanay ni Catherine o ng mami ni Catherine, marami na po silang kumbaga reaction sa atin po ba? Hindi ko alam kung bakit, pero kapag sila okay lang, kahit sabihin natin na ganito ganyan, hindi mo po pwedeng batikusin, hindi mo sila pwedeng questionin. Samantalang naasan na yung mga nagsasabing ikakasal si Alden at si Catherine sa December. Nasaan na yung mga taong yon? Kung mapapansin nyo, di po ba, wala naman pong pahayag at interview na sinasabing ganyan. Kaya nga po tiklop sina Christopher Min at si Ogie Diaz. Di po ba, sinasabi ko lang para lang clear. Sinasabi ko lang po ito lalo na nga po sa mga taong dumadaan at bumibisita po sa channel ni Mr. Destiny. Wala pong pilitan. Kung ano po yung paniniwala po ninyo, kung ano po yung opinion nyo, nire-respeto natin yan at ginagalang. May kanya-kanya tayong pananaw at paniniwala. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.